Espiritu na nakatira sa amin, patuloy kaming ipo-point kay Jesus kung ano ang meron kami kay Jesus na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Banal na Espiritu, na laging nagpapaalala na kami ay perfect, righteous, forgiven for life because of the finished work of Christ on the cross. Salamat sa lahat ng panalangin, dininig mo na. Salamat sa lahat ng panalangin, kinatagpo mo na. Salamat sa mga sintomas ng katawan na magaling na at malusog na. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Good morning sa inyong lahat. Tayo ay dumako na sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil nandito kayo para mag-meditate, mag-aral. Tayo ay mga students. Kaya lang itong binigay sa akin ni Kenneth, tayo gumalaw. Praise the Lord. Ano nga ho ito? Ayan, pwede na. Okay. Paki-play yung title, Kenneth. Praise the Lord. Basa, 1, 2, 3. So ito po ay part 3. Part 3. Yung part 1, part 2, kung hindi nyo po napanood, hindi kayo nakapagsimba, hindi kayo nakapakinig, please, pumunta kayo sa ating Gospel of Christ Church FB page at para masundan nyo yung ating teaching. Kailangan ho, lumalago tayo. Lumalago tayo, nagmamature tayo sa pagkakilala kay Jesus. Because what we see in Jesus, Jesus is like a mirror. Sabihin nyo, mirror. Pag hindi ka nakatingin sa mirror, nakakalimutan mo kung ano itsura mo. So si Jesus yung mirror. Pag tinignan mo si Jesus, kung ano meron ka kay Jesus, yun ka. Amen. Kaya maraming challenges sa buhay natin kasi hindi tayo masyadong tumitingin sa salamin. Hindi yung mukha mo nakikita mo sa salamin. Sabi ng James, si Jesus yung mirror ng buhay mo. What you see in Him, you have. Amen. Kaya kailangan we grow in the knowledge of Jesus Christ. Kaya po tayo laging nag-aaral. Tayo ay mga estudyante ni Jesus. Sabi ho ni Peter, sa 2 Peter chapter 1, verse 1 to 3. Sabi ni Peter sa Tagalog, akong si Simon Pedro ay aliping apostol ni Jesucristo. Sumusulat ako sa kanila na kasama naming tumanggap ng mahalagang pananampalataya. Sabi ni Peter, I am writing to you. Sumusulat ako sa inyo. O, lagyan niyo yung pangalan niyo dyan. Sumusulat ako sa iyo, Nestor. O, ilagay niyo yung pangalan niyo. Sumusulat ako sa iyo. Kasama naming tumanggap ng mahalagang pananampalataya, precious faith, katulad ng pananampalataya namin, na katulad ng pananampalataya ninyo. Sino yung pananampalataya ni Peter? Di ko kayo marinig. Sino ang pananampalataya ninyo? Si Jesus. Sumusulat ako sa inyo na katulad ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Yung pananampalataya natin si Jesus Christ, ano yung pananampalataya natin kay Jesus Christ? Na tayo ay matuwid. Na tayo ang righteousness of God. Verse 2. Ulit, pananampalataya, katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi ng verse 2, sumagana sa inyo ang kapayapaan at biyaya. Sabi sa English, grace and peace be multiplied to you. Dumami sa inyo. Amen.
Ano yung grace? Of course, yung grace and peace is a person, si Jesus. Ang grace and peace is, ano ba yung grace? Yung forgiveness of sin, yung life, eternal life, health, healing, righteousness, holiness. It's all by grace. Amen. Ano yung peace? Health and healing. Sabi ni Jesus sa Isaiah 53, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace, shalom, peace was upon him. By his stripes, we are healed. So look at the mirror that in Christ, you are healed. Look at the mirror that in Christ, by grace, you are righteous. You are holy. You are forgiven. You are redeemed. You have eternal life. Look at Jesus. Grace and peace be multiplied to you. How? Paano? Basahin nyo nga po. Grace and peace multiplied to you. How? Basa. In the knowledge of God, and yung end dyan, kay, which is, or also, or even, Jesus our Lord. Amen. Ang ibig sabihin ng knowledge, painabalik-balikan lang natin para malagay sa utak at memory nyo at puso nyo. Galing po sa Gregong salita, epignosis. Makinig pong mabuti, ha? Makinig pong mabuti. We are here learning. Para pag uwi ninyo, sa bahay ninyo, alam nyo anong meron kayo. Ibig sabihin, precise, thorough, proper, correct, perfect, na pagkakilala sa Diyos na yun ang ating Panginoong Hesus. So dadami. Ang grace and peace sa pagkakilala sa Diyos. Tamang pagkakilala sa Diyos na si Jesus na ating Panginoon. Amen. So kailangan yan dumami. Paano yan malalaman? Paano nyo malalaman yan? Kailangan magkaroon kayo ng time to read your Bible, to listen to the teaching, to the preaching of the gospel. Have time. Kaya sabi ni Paul, study to show thyself approved, a workman who does not need to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Bakit ho ang daming challenges ng mga Christian sa buhay? Because they don't have the knowledge. Ang daming issue sa buhay ng Kristiyano. Bakit ang daming divorce sa Kristiyandom o sa buong Pilipinas, sa buong mundo? Kasi hindi nakikita si Jesus. Bakit ang daming paghihiwalay? Kasi hindi nakikita si Jesus. Sabi ni Paul, sabi ng Ephesians chapter 5, woman, submit to your husband as Christ, as the church, submit to Christ. Husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself for the church. Ang laging denominator si Jesus. Hindi yung mamahalin mo yung asawa mo kasi Coca-Cola body. Paano pag naging mega na yan? Mamahalin mo pa. Kasi cute. O paano pag hindi na, pag acute na? Everything in this world changed. The only thing that cannot change is God and His salvation. Amen ba? So you have to know knowledge. Ang daming issue ng buhay.
Tapos inaayos natin yung buhay natin sa pamamagitan ng mga filosofiya ng mundong ito. Diskarte ng mga mundong ito. Verse 3, as His divine power, look, basa, has given, binigay na yan. All you have to do is to know it. Ayon sa kanyang kapangyarihan, pinagkaloob sa atin ng Diyos lahat. Ibig sabihin, grace and peace, yung grace and peace niya, binigay niya lahat. Ang problema, hindi mo lang alam. Bakit? Because you have no time to know it. Wala kang time. Tapos, pinoproblema mo, ang daming problema ng buhay, di mo alam ano ba nangyayari sa akin? Because you don't have time. Nandiyan na lahat. Binigay na lahat. All you have to do is to know it. And you can only know it, that perfect knowing is through Christ. E saan mo makikita yan? Sa TikTok. Oh, tingin. Given to us all things that pertains to death, to life, and godliness. Ano yung godliness? How you see God, how you worship God, how you respect God, how you appreciate God. True! Epignosis of Christ. Amen. Yung mga nanay, di ba ang galing yan? Huwag mong pagsasabayin labahan yung dikolor at puti. Huwag mong ipagsasabayan. Ha? Kasi baka kumukupas. Alam na alam nyo. Pero kung ano meron kay Jesus, ano yun? Alam na alam mo na pag nagtagal ka ng mga sa kinatay na manok, huwag mong pipisain yung abdo. Alam na alam mo yan. Pero, ano meron ka kay Jesus? Nga. Kaya kasi wala kang oras. Akala mo ang yung Christian life is just a motivational life. Look. What is the power that has given you all things? The gospel. You must spend time to know it. Kaya sabi ko, Lord, alam nyo, pastor nyo ako matagal na, di ba? Kahit na malungkot ako kasi pag praise and worship, binihintay ko pa kayo. Sabi ko, Lord, bahala ka na dito sa mga tao. Hindi ko na talaga maintindihan ang gagawin ko sa kanila. Basta ako, ipipreach lang kita, bahala ka sa kanila. Bahala ka sa kanila. Ayoko naman maglagay pa, sige, magbigay tayo ng price. Yung makakakompleto ng buong Sunday, ng isang buwan, bibigyan ng 5,000, ang cheap natin pag ganun tayo. Napaka-cheap natin, tandaan natin. Pati yung pagpapala ng Diyos, gusto natin i-bribe yung Diyos. Hindi po ako nagbibiro. You must be serious in your Christian life. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 10 to 14, nag-i-intro pa lang ho ako para nagbumabalik lang tayo kasi part 3 na to. He who descended is also the one who ascended. Sino yung bumaba at namatay, descended to the bottom, and resurrect from the dead and went up. That's Jesus. The one who ascended for above all the heavens that He might fill all things. And He Himself, nakita niyo po, ang subject ni Paul, puro si Jesus yan. Wala ka dyan.
Doon na, sa pulpito, lagi na lang, mga kapatid, kaya mo yan, kaya ka para magkaroon ka ng ganito, ikaw lang, ikaw yung subject. Ikaw naman, ano, di ba? Gusto mo pag ikaw Alam mo tayo, mga selfish tayo pag yung sarili na natin yung na ano, kapatid, kaya mo, kaya mo. Kapatid, ito ang dapat, gagawin ko yan. Ay, mga gusto natin. Mga malademonyong paghuhukay sa ating mga sarili. Sino si Paul? Siya! Jesus. Para punuin niya lahat. Sino siya? Nagpupuno ng lahat? Siya. Sabi ng mga nasa mundo, yung nasa taas. Bahala na ang nasa taas. Ewan ko sa inyo. Verse 11. Oh. He himself. Hindi mo pa naintindihan yan. Ibinigay niya mismo. He himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Bakit? Bakit niregalo ng Diyos? Tinan niyo po yung si Jesus when He resurrected from the dead, He gifted us with these people. Apostol, propeta, evangelista, pastor, teacher. Ito ay upang maging handa ang mga banal. Tingnan nyo, kahit ganyan tayo, banal kayo. Sabihin nyo, banal. Mga saints. Para ihanda yung mga believers, yung mga born again, yung mga saints. Mga banal. Sa gawaing, naglilingkod na ba kayo? Para i-prepare tayo sa pagsagawain ng paglilingkod. Ano yung paglilingkod ng bawat Christian? To preach and share the gospel. Kaya pagdating doon sa langit, di ba, babatiin tayo, good and faithful servant. Bakit ka good? Bakit ka faithful? Faithful ka sa gospel, preach mo yung gospel. Yun ang ibig sabihin nun. Good, faithful servant. Hindi yung nagpakagaling-galing ka dyan. Because the only power of God is the gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Ang business ng Diyos magligtas ng tao sa pamamagitan ng gospel of Christ, gospel of grace. O kaya binigay yung apostol, pastor, teacher, propeta, para ihanda kayo, ihanda tayong lahat. Para sa work of ministry. So, yan po ang work natin. Bawat Kristiyano, what is your work? Is to share, preach the gospel in season or out of season. Amen. That's the only work we have. Yan po ang pinakatrabaho natin. Kasi pag hindi natin preach, ano mangyayari sa mga tao? Kita nyo, ini-explain ko po isa-isa. Haba niyan. 2 oras yan. Mamaya, pag naka 30 minutes ako, pa hikab-hikab na kayo dyan. Para sa ikatitibay ng simbahan. Kaya may pastor, may propeta. Binigay ni Jesus yan. Para itibay. Till we all come, ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Para yung lahat ng simbahan sa buong mundo, magkaisa na. Ano pagkakaisa? Isa na lang ang pananampalataya natin. Si Jesus na lang. Wala na sa pangalan. Hindi na iglesia ni ganito, GCC, hindi na. Jesus na lang, isa na lang. Hindi na dahil kay bro, kay apostol, kay bishop, kay pastor, hindi na. Kaya binigay yung apostol. Ang hirap kasi. Sa simbahan, kaya binigay yung apostol. Kasi para tayo ang tamang simbahan. Scam yan, pag yan ang mga tirada. Pagloloko yan.
Itong church namin, kaya maganda, madami, kasi may bishop kami. Scam din yan. Lalo, pag sinabi nyo na itong Gospel of Christ, may pastor kami, na pogi, ay lalo na. Lalo ng scam yan. Kalokohan na yan. Binigay yon para magkaisa-isa tayo. Itong church namin, kay Jesus lang. All the way, kay Jesus lang. All the way by the gospel of Christ lang. All the way by grace lang. That's it. Mga bida-bida pang iba. Mga ganyang bida, binabaril sa luneta yan. O, tinan nyo. Tinan nyo. The unity of the faith and epignosis of Jesus Christ. Para makilala mo talaga. Makilala siya ng lubusan. Kahit sino pa. Ay, ano-ano pa yung mga sinasabi. Amen! Para makilala mo siya ng lubusan. Pastor, bishop. Para makilala ng simbahan si Jesus. Hindi yung magagawa ng tao, hindi yung kasalanan ng tao. Kasi pag nakilala na ng lubusan ang anak ng Diyos, at isa na lang ang pananampalataya natin si Jesus na, tayo ay magiging perfect man to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya pagtingin mo sa salamin, wow! Si Jesus sa salamin, I'm perfect, I'm holy, I'm sanctified, I'm righteous, I'm healed, I have life, I have eternal life. Perfect stature. The fullness. Your fullness in Christ. Knowledge. Hindi paano manalangin, hindi paano magayuno, hindi paano yumaman, hindi paano maging magaling, hindi pa. Lahat yun, mga walang silbing katuruan. Amen. Bakit daw? Ito ay upang pag si Kristo na lang, pati hatsing, hininga, alikik, tawa, halakhak, puro Jesus na lang. Para hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot-siklot at tinatangay-tangay kung saan-saan ng bawat hangin ng teaching o ng doctrine. Pag hindi Jesus yung topic, every Sunday, scam yun. Pag ang topic, paano maging prayer warrior? Scam. Paano maging matatag sa pananampalataya? Ito ang dapat gawin. Scam. Tandaan niya. Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at katusuhan na naghahatid patungo sa mapanlinlang na pamamaraan. Deception, panlulokong teaching. Amen. Marami ng tao. Kala nila nandun sila sa tamang simbahan, pero naloko sila. Pasalamat kayo, kahit na madalas ang absent nyo at late nyo, nasa tama kayo. Nasa tamang simbahan kayo. Amen? Tinan niyo po. Dahil di naman dito, sabi sa Colossians, tinan niyo po ang mga
paalala ni Paul, paalala ni Paul, paalala ni Paul. Dahil di naman dito mula ng araw na marinig namin ito, wala na kaming tigil sa pananalangin para sa inyo. Hinihiling namin na kayo ay mapuspas ng epignosis, ng kalooban ng Diyos in all wisdom and spiritual understanding. Look. Verse 10. Ito ay upang mamuhay kayong karapat-dapat. So anong karapat-dapat na pamumuhay? Ang karapat-dapat na pamumuhay, hindi ka nagaganto, hindi ka umiinom, hindi ka namaganda, hindi ka ganyan, hindi ka lumiwas ka sa ganyan, lumiwas ka sa ganyan. Hindi. Balikan mo ang verse 9. Ang karapat-dapat na pamuhay, pag alam mo kung sino si Jesus, at anong meron ka kay Jesus, at doon ka na nakatingin, doon ka na umaasa, sabi ng verse 10, iyan ang karapat-dapat na pamumuhay. Kita nyo? Hindi tinitwist yung Bible. Si Jesus dumating at nagkatawang tao, hindi para baguhin yung ugali mo. Kasi banda-banda doon, lalabas pa rin yung ugali mo. Dumating si Jesus, namatay, nabuhay na magmuli, para iligtas ka! Iligtas ka! Iligtas ka! Bigyan ka ng buhay! Buhay na walang hanggan. Patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Hindi para baguhin ka. Sabi, kung talagang kay Jesus ka, dapat nagbago ka na. Paano kung hindi nga magbago? Kung lahat ng LGQBT plus A, hindi lahat magbago. Pero na pala tayo kay Jesus, sa impyerno sila pupunta. O sa langit. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero ang lagi nahanap, Kristiyano ba yan? Kristiyano ba yan? Ako sasagutin, bakit? Kristiyano ako. Ba't ganyan? Ganito ako. Kung gusto, hindi pilosopo yun, magiging totoo ka lang. Akala kasi dumating si Jesus para baguhin ka. Hindi ko ba baguhin? Ikaw magbabago sa sarili mo habang nakikita mo si Jesus. Kasi kung kaya mong baguhin yung sarili mo at kaya mong iligtas sarili mo, hindi na siya magkakatawang tao. Kaya mo pala eh. Amen. Nandyan po ba kayo? At upang kayo ay mamunga sa bawat gawang mabuti at lumago. Knowledge of God. Isipin nyo, knowledge. Kasi pag alam mo na yon, madali na lang. Madali na lang ho. Yung kaaway mo, hindi ka na magagalit. Kasi masyado nang na-overwhelm ng pag-ibig ni Jesus yung buhay mo eh. Natural lang lalabas ang kabutihan mo pag nabuhay ka sa knowledge of what you have in Christ. Amen ba? Di pa ako nagsisimula. Bakit ho? Kaya yung simbahan hindi ma-establish kasi hindi kay Jesus tinuturo yung mga tao, hindi kay Jesus tinuturo yung mga tao, hindi kay Jesus tinuturo yung mga tao. Tingnan niyo po, taon-taon na lang, paulit-ulit, paikot-ikot, parang sirang plaka na lang yung pastor. Hindi rin alam ng pastor na parang sirang plaka na siya. Kasi people are living sa sarili nila, sa magagawa nila. Hindi nila alam, si Satanas na ang kumukontrol sa kanila. Pati sa loob ng simbahan, sinasabi ko, every time you challenge the people to work out their salvation by themselves, pag tina-challenge mo yung tao, magpakabait, magpakabuti by themselves, siguro kasi tutulungan daw sila ng Diyos, hey, hindi na yung Diyos. Tignan niyo po ang trabaho ni Satanas. Ito ang trabaho ni Satanas. So, basa. The great dragon, wala naman tayong kilalang dragon eh. Dito lang huminention yan. Pero ang alam natin si Satanas is the serpent of old, called devil and Satan.
So, sino ho yung old serpent? Pag sinabing old serpent, that was the serpent in the Garden of Eden. Sino yung old serpent na yan? Yan pala si devil. Sino yung devil na yan? Yan pala si Satanas, Satan. Who receives the whole world? Who deceives the whole world? Yung Diablo o si Satanas, siya yung nandaraya sa buong tao. Buong tao, dinadaya niya yung tao. Paano niya dinadaya? Who deceives the whole world. He was cast out to the earth and his angels were cast out with him. Paano niya dinadaya yung buong mundo? Then I heard a loud voice saying, in heaven now, salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ have come for the accuser of our brethren. Paano ko dinadaya ni Satanas ang buong mundo? Sasabihin niya, maliligtas ka, basta nagpakabait ka. Tama, manampalataya ka kay Jesus, pero dapat gawin mo to. Gawin mo to. Dapat makipag-cooperate ka, gawin mo to. Niloloko niya yung mundo. Niloloko niya yung mga tao. Tapos tayo, mga Kristiyano na, siya yung nagsumasakdal sa atin. Tuwing ba, pagkakamali ka, sasabihin niya, oh, yan ba ang Kristyan? Yan ba yung Kristyan? Kung magsimba isang beses sa isang buwan? Oh, anong sagot niyo? Yan ba yung Kristyan? Alas 9 mag-umpisa, 9:30, alas 10 dumadating? Sige nga, sagutin nyo nga. Pag hindi kayo na-condemn. Kasi magpagalingan. Yan ba ang Kristyan? I-accuse tayo ni Satan. Pag hindi, kung wala kang knowledge, kung wala kang knowledge about Christ and what you have in Christ, mananatili kang ganyan. All your life as a Christian, mananatili kang ganyan. Hindi mo na sina-challenge yung sarili mo na, this time, pwede mo i-challenge yung sarili nyo, this time, isang buwan na to, hindi ako absent. Gagawa nyo ba yan? This time, sa isang buwan na to, hindi ako maglilate. Ginagawa nyo ba yan? Tapos sa mga trabaho natin, malate ka lang ng 5 minutes, ikasumpa-sumpa mo sarili mo. Pero sa church, hinihikiban mo lang si pastor habang sinasabi yan sa'yo. Bahala ka, pastor. By grace ako, mukha mo. Amen ba? So, pag nagkikwento ka, dinig na dinig ko pa, yung boses mo. Bigyan mo kaya mic yan si Jason. Amen ba? Tapos i-accuse ka ni Satan. Yan, si Satan. Pero hindi directly si Satan. May gagamitin siya. Kasi si Satan ay si spirit. So, ang gagamitin niya, si bishop, si apostol, si pastor, si teacher, para i-condemn ka. Nakita nyo yung isang post sa Facebook, yung pastor, oh, saan na nanay? Hindi ka nagtatay. Di ba nagaganon yung pastor? Pero ang daming nagsisimba, di ba? Wala na eh. Ako naman po sa inyo, nakikiusap ako, nasa tama na tayo. Please, magpakitang gilas naman tayo. Hindi yung, nasa tama na nga tayo. Tayo pa yung mga chilak-chilak dyan. Tama ba? Tama po ba? Nasa tama na tayo eh. Dapat tayo magpakitang gilas. Hindi yung... Oh, siya yung sumasagdal sa kanila sa harapan ng Diyos, araw at gabi, wala, hindi ka kumpleto, wala, hindi ka pinatawad, wala, yan ba ang Christian? Oh. Tignan niyo po, pag ginagamit, ang kapangyarihan ni Satanas, wala ho siyang kapangyarihan. Anong kapangyarihan niya? Yung kautusan.
Gagamitin niya yan sa'yo. So, pastors, pag ginagamit yung law, kasi yung law, minamanipulate yung tao. Yung law, ginagawang bandage yung tao. Kaya kita nyo doon sa church, yung mga tao, kahit wala nang kakwento-kwento sila, kasi they were manipulated. The law manipulates. The law controls. Kukontrolin kayo. Tingin po kayo sa akin, kaya ayaw ko kayong kontrolin. Gusto ko, by initiative of the Holy Spirit that's living inside you, magpakitang gilas kayo. Naintindihan niyo po ba? Sariling palo by the Holy Spirit. Hindi yung gusto niyo bang may marinig na i-condemn kayo. Nandyan po ba kayo? So they are trying to manipulate people. Kaya hawak lahat sa leeg. Kapag sinabi ng pastor, ikaw, hindi ka nagtatides, ha? Di ba may trabaho ka? Wala lang, natatawa pa sila. Kasi wala na eh. They were manipulated. They were controlled. Because the pastors are using the law, not the gospel, not the grace of Christ. Kaya huwag ko kayo maingit sa sangkatutak, ang dami-dami nila. Ang dami-dami nilang, mamaya, babasahin natin. Kasi baka ma-miss ako sa words. You know, I'm a Christian. Tingnan nyo, ganito ginawa kay Jesus. Yung isang bulag, yung isang babaeng nangangalo niya, di ba? Nahuli ng mga pastor, Pharisees, scribes. Yung scribes, yan po yung mga scholar sa Bible of the law. Pharisees, ito po yung mga pastors, teachers, scribes, scholar sa law. Dinala sa kanya ng mga guro ng kautusan, mga pariseo, ang isang babae na nahuling nangangalo niya, nilagay nila siya sa kalagitnaan. Sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa paggawa ng pangangalo niya. Inuutos sa amin ni Moses. Tingnan niyo po, sila ay guardian of the law. Sabi ng batas ni Moses, batuhin ang katulad nito. Nandyan po ba kayo? Kasi pag ginamit mo yung law, it condemns, it controls. Kaya yung mga tao, kahit na gano'n na yung nangyayari, nandun pa rin sa church, hindi makaalis-alis kasi kontrolado sila, manipulated sila. Ano ang masasabi mo? Ito ay kanilang sinabi, upang, basta, kulay green, subukin yung gospel of Christ. Subukin yung gospel of grace. Subukin yung Diyos na nagkatawang tao. Subukin si Jesus, yung kapatawaran natin at kabanalan natin. Pag hindi mo po alam yan, yari ka. Talaga mo tatamaan ka, makukontrol ka, pamanipulate ka. Upang subukin siya. Upang siya ay paratangan nila. Ano grace? Ano gospel? Ano Diyos? Sa mukha ni Jesus, yung Diyos, pinamukha nila. Ano gagawin dito? Sabi sa kautusan, patayin to, patayin to. Ano masasabi mo? Para i-test nila yung gospel. Pambira, paano mo ma-test yung gospel? Paano mo paparatangan yung gospel? That's good news. That His death, burial, and resurrection, by virtue of what Christ did, you are complete. You are forgiven. You are righteous for life. And the law and the devil, even the pastor who preached the law cannot do anything about it. Nakita niyo yan? They use the law to control, to accuse, to test the gospel. Ito pa, sa John chapter 9, yung bulag, pinanganak na bulag, pinagaling ni Jesus. Tinawag nilang muli ang lalaki na dating bulag. Sinabi nila, ibigay mo ang kaluwalhatian sa Diyos. Alam namin na ang lalaking ito, sabi niya, yung nagpagaling sa'yo, si Jesus, ang tawag niya, tawag nila,
Capital M, referring to Christ. Yan, yung Jesus na yan na nagpagaling para makakita ka. Makasalanan yan. You see? Ang tingin ng mundo sa atin at maraming mga kasama natin sa pananampalataya na may kalahating grasya at kalahating kautusan, kalahating Jesus at kalahating kayabangan nila, tingin sa'yo, kasalanan ka. Kasi na kay Jesus ka. Grace ka pala eh. Sinner ka. License to sin. Look, si Jesus every time pinaparatangan ka, huwag kang matakot. Ang pinaparatangan nila, si Jesus, hindi ikaw. Every time they persecute you because of what you have and what you believe in Christ, they are persecuting Christ, not you. Don't worry. Huwag kang maapektuhan. Kahit tawagin ka pang piggy bank, pogi bank, elephant, doesn't matter. Because you have the knowledge, epignosis of Christ and what you have in Christ. Amen. Ang buhay pananampalataya po, hindi po yan mga sakripisyo, debosyon, hindi po. Realidad. Hindi yan mabuting ugali, hindi yan GMRC, good manners and right conduct. Hindi yan ang... sabi nila kay Jesus, makasalanan si Jesus. Sumagot siya. Sabi ng bulag, na gumaling na, nagsabi, hindi ko alam kung siya makasalanan. Isang bagay alam ko, ako ay dating bulag at ngayon nakakita na. Sinabi nila muli sa kanya, anong ginawa niya sa iyo? Paano niya minulat ang iyong mga mata? Sumagot siya kanila, sinabi ko na, sa inyo, hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyo marinig muli? Ibig din ninyo maging alagad niya? Verse 28. Sabi nila, then they revile him. Kaya siya ay kanilang nilait. Kala mo itong bulag na to. Ikaw ang disipulo niya. Kami, disipulo ng kautusan. You see? Look, ito si Satanas. He's using these scribes, Pharisees. He's using pastors, bishops, teachers para i-accuse yung grace by preaching the law. To accuse the brethren. To condemn the brethren. The church. Paliwala ko kayo. Luke 29. We know that God spoke to Moses for this fellow, itong Jesus na to na nagpagaling sa'yo, hindi namin siya kilala. You see, tingin niyo po, maraming simbahan, mas kilalang kilala si Moses. Kilalang kilala si David. Pero si Jesus, hindi na kilala. Hindi na kilala. Kaya hindi nila maturo kung sino si Jesus at ano meron tayo kay Jesus. Because they know only Moses. Pag Moses, ibig sabihin, yung magagawa mo at yung mga pagkamagaling mo bilang spiritual na tao. Amen ba? Kaya sa John chapter 10, dito sa chapter 9, sinabihan niya itong mga teacher, mga pastor, mga bishop. Sabi niya, sa chapter 10, ako yung pinto, I am the door. Ako yung shepherd. Yung mga taong hindi pumapasok sa pinto ay mga robbers, mga magnanakaw, mga tulisan, mga bayaran. So, sino mang spiritual leader na hindi si Jesus yung pinto at hindi si Jesus yung pastol sa loob ng kawan ay mga thief, robbers. What they are using, Moses' law. Verse 10. Ito yung verse 10. The thief. Itong mga pastor, mga bishop, sa loob ng simbahan ay gamit ay kautusan. Sabi ni Jesus, ito ang mga magnanakaw. They come to except to steal, to kill,
and to destroy. Who's behind them? The devil, Satan, the accuser. What are they using? What power they use? The devil has no power. The only power he has is the law. Para patayin ka, pag nakawang ka, wasakin ka. Kaya yung simbahan, gaano makalakihan, gaano makaramihan, as long as the pastor is preaching the law, they are manipulating people, they are putting people in bondage. People, church, are being killed, destroyed. Amen. Hindi na nagiging lively church. Yung church ay nagiging religion na. Nagiging ng religion. Amen. Tingnan niyo po, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ano po ang abundant na buhay? Alam niyo po kung ano ang abundant na buhay? Hindi, bigyan ka ng buhay. Alam ko ganito. Bigyan ka ng buhay. Buhay na ganap at buhay na kasisya. What is abundant life? Many life is eternal life. Hindi yung mahabang buhay. Gusto mo, mababot ka 120? Ayoko na ho. At 80, kung talagang okay na, kung wala naman akong gagawin, hindi naman ako magpipreach, Lord, kunin mo na ako. Useless po ang buhay dito. Ano gagawin mo? Kakain, mamamasyal, magtutur, makikipagchat-chatan sa mga kaibigan mo? Well, this is life. It's not life. If your life cannot be used to preach the gospel, it's better to go to heaven now. It's useless life. We will enjoy life in eternity there. Not here. Here, we live. Preach the gospel. Sarap. Anong sarap dito? Pag tumaas yung bigas, halos magdabog ka dyan. Anong masarap na buhay dito? Wala akong ano ba? Gusto mo pa rin? Hirap. Hindi ka na nga nakakapag-church kasi may trabaho ka pag Sunday. Hindi yung masarap yun. Ako ho, sabi ko kay Maricel, kung hindi na ako mag-preach, I better go. Useless na ang buhay dito. Buhay magpayaman, magkaroon pera, iiwan mo din yan. Kahit na may 5 milyon ka, tapos namatay ka bukas, so sino makakinaman ng 5 milyon mo? Pag hindi ka nakato-signature sa anak mo, ang hirap pa niyang kunin yan. Ang dami-dami yung iniisip. Yung ba, mag-aasawa pa ako. Ng alin, ng APAM, tsaka European. O, mag-asawa ka. O, yan lang pangarap mo. Yan lang ba pangarap mo? Hindi ko tuloy matapos to. Pastor, di pa kami kinakasal. Magpakasal ka na. Dahil pa sinasabi. Wala namang pumipigil sa'yo. Nandiyan po ba kayo? Hindi po ako nagbibiro ako kung hindi na ako magpipreach. Hindi ako na ako. Hindi na ako. Useless ng buhay dito. Next. So what is abundant life? Many life. Eternal life. I have come that you may have eternal life. Sabi ni Jesus. But the law, which the apostle, the teachers, the bishop are using, the pastor, kills you, stole from you, and destroy you. The devil used. The sting of death is sin. The power of sin is the law. Amen. Hallelujah. Sabi ni Jesus, ako yung pinto, ako yung good shepherd. I already give my life for you to have eternal life. Right? Buhay pa siya to. Nung sinasabi niya, now, He died and rose from the dead. He gave His life
for you to have abundant, that's eternal life. What is abundant life? Abundant life is eternal life. Many, 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 many life. What is many, 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 many life? That's important. Oh, lagpasan ko na yan. O, tingnan niyo po, paano pinagtagumpayan ni Jesus si Satanas? Ang power ni Satanas is the law. Tignan niyo, talaga naman pinipilit pa yan sa loob ng simbahan. And you being dead in your trespasses, the uncircumcision of your flesh, He has made you alive together with Him. When Christ alive lives by the resurrected power, He made you alive. By His resurrection, He has forgiven you all your trespasses. Look, read. Romans 4:25. He was delivered to death for our sins and was risen to life for our justification. He was risen to life to forgive all your sins. Amen. Tignan niyo po, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. What is the handwriting of requirements? Which the Moses wrote the law. Binura lahat ni Jesus yan. Lahat yan. Lahat yan laban sa atin. Kasi kailangan mong itupad yun. Gawin yun. Dapat nananalangin ka, dapat nag-aayuno ka, dapat nagsisimba ka, dapat nagaganto ka, hindi mo magawa yun religiously. Hindi mo magawa yun perfectly. Every time you didn't do it, you miss one, you miss all. So, ang ginawa ni Jesus, having wiped out, inalis, binura, yung mga batas na yan na laban sa atin. Inalis niya ito sa kalagitnaan natin sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Pinako niya lahat yun. Oh, verse 15. Having disarmed, you see? So yung handwriting of requirement is the arm of the devil, which the pastors use. Which the bishop use in the pulpit. Having disarmed. Isipin niyo, pagtayo ng pastor, ang dala niya, Armalite of law. He's killing you. He's stealing from you. He's destroying you. Imbes na ituro si Jesus for you to have eternal life. Now. As in now. Oh, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them on the cross. So wala nang power sa Satan. Pag hindi mo alam yan, wala kang perfect knowledge of Christ and what Christ did, every time you fail, gagamitin ni Satan yan sa iyo at ang yung mga pastor na gullible, gagamitin nila yon. Kaya ibabandage niya yung mga Christian. Kaya yung mga Christian pupunta sa church, nanginginig pa. Kasi gusto nila magpakabait, magpakabanal. Bandage. Kasi gusto nila maligtas. Gusto nila mapagpala. Kaya tulirong-tuliro, nandun pa rin yan sa church. Hindi katulad dito. Dito, pambira. Parang lang kayo nag-i-sculpture. Mapagtripan nyo magsimba, magsisimba. Pag hindi nyo trip, di kayo magsisimba. Nakaka-bless kayo, girls, boys. Nakaka-bless kayo. Kaya sabi ko, pwede pa for a change, tayo naman pakitang gilas, tama na tayo. Magkaroon kayo ng kontrata sa pamilya. Every other Sunday, hindi namin kayo kasama ngayon. Next Sunday, pwede sama kayo, ha?
Hindi, pag sabi, Mama, ayoko. Sige, gawa. Ayaw mo sumusunod sa mga... Amen ba? Oh, Luke 15. Ganyan po how to meditate, how to read the Bible. Read the Bible in context. Huwag niyo kukunin yung verse at mapaliwanag niyo na gano'n. Hindi mo na naiintindihan kung ano yung sinabi ng verse. Kasi inalis mo na siya sa environment niya. Tapos nagbigay ka na ng mga sarili mong idea, sarili mong alamat doon sa verse na kinuha mo. Eh, hindi naman yun ang ibig sabihin nun. O, verse 16. Kaya nga, huwag ninyong hayaan hatulad kayo. Kaya nga, huwag niyong hayaan na i-condemn kayo sa mga kinakain nyo, sa mga iniinom nyo. Kung mahilig kang uminom, uminom ka. Iayos mo yung sarili mo. Kung mahilig kang kumain ng chicharon, kumain ka. Huwag mo silang hayaan na sabihin, kapatid, kain ka ng kain yan, maniwala ka. Kaya ang joke, pag kumakain ka ng chicharon at taba, iwas-iwas yan. Pero pag kumain ka yan, magliliwanag sa bahay nyo. Kasi pag nakaburol ka, dami ilaw, di ba? Kain ka ng kain yan, magliliwanag sa bahay nyo. Tapos, kain, galaw-galaw. So, kaya sabi, using the law, wala nang power, pero ginagamit siya ng demonyo through the preachers in the pulpit to judge you, to condemn you. Verse 17, ang mga ito ay isang anino lamang ng mga bagay na darating. Ngunit, yung reality niyan, na kay Jesus na lahat. Si Jesus. Pag na kay Jesus ka na, halimaw ka na. Halimaw kang banal. You have the best of life. Bakit ka pag sinabi yung anino, di ba dark? Madilim yun, di ba? Anino. Yung reality, si Jesus, kitang-kita mo na, as in the mirror. Eh, huwag kayo magpapakondem, huwag kayo magpapadjudge. Sasabihin, kapatid, kailangan mag-breakthrough ka, kailangan mo ng prayer. Ano gusto mong prayer? Ginawa na, ang dami na mong prayer na ginawa. Prayer overnight, prayer before night, prayer pain prayer, meron pang lubid prayer, dami ng prayer. Para pagpalain ka, kapatid! Maria said, in Christ, I'm perfectly and totally period. Pagod pa. Amen ba? Pero hindi masama mag-pray. Katulad ng gagawin natin bago sa ating Thanksgiving. So, baka naman gusto niyo umatin. Mag-a-announce tayo dito ng ating victory prayer. Sama kayo, ha? Itaas naman niyo yung level ng pagka-Christian niyo. Hindi naman ako volunteer, hindi naman ako worker. Bahala kayo. Oh, Hebrews chapter 2 verse 14. Inasmuch then as the children have partaken flesh and blood, Jesus himself likewise shared in the same, that through death, because the penalty of sin under the law is death, Christ became man, flesh and blood, that the penalty of the law, which is death, condemnation, destroying, healing, and stealing, he made it all, that he might destroy him, the devil, who had the power of death. Kaya wala ka na akong kamatayan. Spiritually, you can never die.
Physically, ba't kailangan bumalik sa alabok to for you to have immortal body? Pero as spiritual, you will never die. If si James Bond, palit ng James Bond mula 1960s, iba-iba. Because James Bond, tumatanda at tumamatay. You will never die. Because you have abundant life. You have eternal life. Amen! Hallelujah! Next. Sabi ni Paul sa mga born again sa Galatia, sabi niya, mga mangmang! Sabi niya sa mga Christian doon. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin muna. Sa mga Christian sa Galatia, sabi niya, mga mangmang! Mga mangmang na mga born again dito sa Galatia. Pag ginamit kayo sa GCC, mga Christian o mga born again dito sa Gospel of Christ, mga mangmang. Bakit daw mangmang? Bakit daw mangmang? O foolish Galatians who had bewitched you. Sino ang bumighani? Sa Tagalog, bumighani. O kumulam. Sino ang kumulam sa inyo? Sino ang gumayuma sa inyo? That you should not obey the truth. What is the truth? The gospel. Jesus. The word of God became flesh and dwelt amongst us, full of grace and truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and eternal life. Pag sinasabi ni Jesus, the life means eternal life. Hindi life dito, kundi eternal life, which God gives through the gospel. Who bewitched you? Sino ang kumulam sa inyo? Ulit ko. Sino ang kumulam sa inyo? Sinasabi ni Paul, sinong pastor na mangkukulam ang kumulam sa inyo? Tingin. Kung ako kinulam, so meron ng kulam, di ba? So ang tawag, ako kinulam, yung kumulam sa akin, tingin. Ang tawag, ako kinulam. So yung kumulam sa akin, ang tawag, kukulam. Yung mga pastor sa pulpito. Sinong pastor ang kumulam sa inyo? That you should not obey the gospel, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Tignan niyo po ang issue dito, verse 11. Ang ibig sabihin ng bewitch, baskaino, to slander, to bring evil, misled into evil teaching, to condemn you, to corrupt you, to manipulate you, to make you in bondage. Sino? Ito po, mga born again to. Sino? Verse 10. This only would I learn to you, of you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Sino ang kumulam sa inyo? So anong ginamit na pangkukulam? Law! Law! Faith! Works of the law! Yan! Ang instrumento. Yan yung arm to bewitch you. And who is bewitching you? The pastor in the pulpit who are witches when they use the law. Mga mangkukulam. Kaya ang tawag doon, pastor na mangkukulam. Hindi po ako nagsabi yan, si Paul ha. Dati ho akong ganyan eh. Ngayon hindi na. Sinong kumulam sa inyo? Ha? Nagsimula kayo sa Gospel of Christ. Ngayon, balik na kayo sa Gospel of Law. Gospel of Prosperity. Gospel of what you can do instead of what Christ did. Sino? Tuloy natin. Ganyan na ba kayo? Kamangmang. Grabe, sakit mo. Yan ang pinakamasakit. Tandaan nyo to.
Christian ka, tapos sasabihin sa'yo, mangmang, uy, kinulam ka. Ganyan masakit na. Having begun in the Spirit, pag sinabing Spirit, having begun in the gospel of Christ, having begun in the finished work, having begun in the gospel of grace, are you now made perfect by the law, by the flesh, by self? Are you really foolish? Sobra na ba kayong, alam niyo po, malalim na, ang malalim na Tagalog yan eh. Ngayon, pinakamalapit, tanga ka ba? Tanga ka ba? Tanga ka bang Christian ka? Ang sakit, di ba? Yan ang pinakamalapit ngayon. Tangan-tangan ka na bang Christian ka? Hindi mo ba nadidistinguish nung sinasabi ng pastor mong mangkukulam, yung pastor mong pogi? Yung pastor na pogi, tuturo ka kay Jesus, at anong meron ka kay Jesus? Yung pastor na mangkukulam, nanakawang ka, imamanipulate ka, ikukontrol ka, ikukondem ka. Kasi ang gamit niya law. Yung pastor na pogi, ang gamit niya gospel of Christ, gospel of grace. Saan kayo? Saan kayo? Hindi, kaninong pastor? Masyado kayo. Ayoko lang makita pag mumukha niya net dito. Masyado kayo. Nakita niyo ba? Sarap-sarap kayo mag-aaral ng Bible. Kaya yung mga pastor makukulang kukot ng isang verse, ang dami nang sasabihin niya, no? Kaya kapatid, ang dami na, isa lang verse, ang dami na. Mangkukulam yun. Kinukulam kayo. Pinapaikot-ikot kayo. Napakagaling. Oh, sabi niyo ito. Kaya sabi ni Paul, tayo ay pinalaya na ni Kristo. Saan? Saan tayo pinalaya? Anong context? Sa kautusan. Yan ang context. Kaya pag sinabi doon sa 3, law, chapter 1, law and grace, chapter 2, law and grace, chapter 3, law and grace, chapter 4, law and grace, pagdating sa chapter 5, malaya na kayo dyan. Magpakatatag kayo sa kalayaang ito. Huwag na ninyong hayaan yung mga pastor na mangkukulam na dalhin kayong muli sa pamatok ng kautusan. Pagkaalipin, bondage. Para hindi kayo mangmang. Sa malapit, hindi kayo anga, huwag kang anga. Walang gamot sa mga anga. Sabi ng kanta, di ba? Huwag kang if you put yourself under the law and under the pastor who is a witch, alam nyo, kailangan na ganito i-preach to kasi talagang lokohan na ng simbahan eh. Tapos doon, bibigyan ka na, o dito worship leader ka, ito ano, puro kinulam kayo doon lahat. Para bibigyan ka ng magandang ano. Worker ka dito, teacher ka dito. Gusto ng tao. Yung pangyabang ng sarili. Saan ka ng teachers? Doon sa ano? Ano doon? Teacher ako doon. Teacher ka ng pastor na mangkukulat. Siguro sabi nanonood, Pastor, grabe to. Hindi, nagbinabasa ko lang. Tuloy natin. Narito kung si Pablo na nagsasabi sa inyo, malaya na kayo sa kautusan, huwag na kayong bumalik sa pangungontrol, pangungundi, at pagiging alipin. Umalis, malaya na kayo kay Kristo, pinalaya na tayo. Kapag kayo ay nagpailalim pa sa pagtutuli, ibig sabihin, pag kayo nagpailalim pa sa kautusan, pagtutuli, circumcision,
and law, pagkasama yon. Pag nagpatuloy ka, kailangan obey mo yung whole law. Naintindihan niyo ba? Pag ginawa niyo yan, pag bumalik kayo sa law, nakulam na kayo, napakamangmang nyo na, si Kristo'y walang pakinabang sa inyo. Walang pakinabang ang gospel. Walang pakinabang yung krus. Walang pakinabang yung resurrection ni Jesus. Tingin, walang pakinabang. Wala kayong maaasahan sa Diyos. Wala kayong maaasahan sa Diyos. Wala kayong maaasahan sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Paul. Sa piling nyo, kala nyo, Diyos to, wala kayong maaasahan sa Diyos. Pag bumalik kayo sa pagkaalipin. Bakit? Sino ba si Jesus? Diyos, di ba? So, walang pakinabang yung Diyos sa inyo. Kumbaga, wala kayong mapapakinabang sa Diyos. Feeling nyo lang. Feeling nyo lang merong dating. Feeling lang, puro feeling. Walang realidad. Puro pangarap. Walang katotohanan. Amen. Amen ba? Verse 3. Muli ako nagpapatotoo sa bawat lalaking nasa ilalim ng pagtutuli. Kayo mga nasa ilalim ng kautusan. Yan ang ibig sabihin niya. Siya ay may pananagutang tuparin ang buong kautusan. Sabi ni James, nagpasa ko na to ha. Sabi ni James, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. Amen? Nandyan po ba kayo? Hallelujah. Let me close. Tapusin ko na po ito. Sabi ni Jesus, then Jesus said to those Jews who believe in Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Pag nanatili kayo sa word. Ano yung word? And the word became flesh and dwelt amongst us, full of grace and truth. Pag nanatili kayo sa gospel of Christ. Pag nanatili kayo sa gospel of grace. Pag nanatili kayo kay Christ, si Kristo yung katapos-tapusan ng lahat. Pag nanatili kayo dyan, pag nanatili kayo sa finished work, indeed, you know the truth. And the truth shall set you free. Who's the truth? Therefore, if the Son, who is the truth, makes you free from the law, from stealing, condemning, healing you, making you full, making you be rich, you are free indeed. You are free. Malaya na kayo. Amen ba? O, basa. Sabay-sabay niyo akong samahan pagbasa. Matatapos na po ako. 1, 2, 3. What is long life? Eternal life. With eternal life. Pastor, with eternal life, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, with eternal life, I will satisfy you and show you Yeshua. Salvation is Yeshua, is Jesus. You see, as you saw Yeshua, you see your long life, your eternal life. When you see Yeshua, which is Christ, you see your holiness, you see your righteousness, you see your sanctification, you see your redemption, you see your perfection, you see your forgiveness of sin, you see your health, you see your healing with this eternal life. Long life is eternal life. Ulit, hindi ho yung mahabang buhay. 90 years old ka na, 90 o 100. Tapos nagtutur ka pa. Oh, this is life. This is life.
110. This is love, love. Ha? Hindi yun. Yung klaseng buhay. Anak, bilis-bilis ang tulak. Yung buhay yun. No way. Oh. Bakit alam ko that's eternal life? Look, sabi ni Jesus, and this is the testimony that God, who is Christ, has given us long life, eternal life, abundant life. Kaya yung John 10:10, Psalms 91, akala natin yung buhay na masagana, bibigyan kita ng buhay masagana, maraming pera, maraming pagkain, maraming kotse. Hindi yun ang masagana. Ang masaganang buhay ay buhay na walang hanggan. Walang patid na buhay. Life that is so righteous, holy, redeemed, forgiven, for eternity and beyond. Without limit, without end. That's long life. When you believe in Christ. No end. Amen. There will be no end. There will be no end. Long life. God, Christ has given us eternal life. And this life is in His Son. Bakit tinawag yung Diyos tapos naging Son? Yun po yung pag-amalgamate, pag-descent ng Diyos sa tao. Ang tawag sa Kanya, Son of God. John 1:12, He who believe in His name, they will be called Son of God. Ang combination ng Diyos at tao, ang tawag yan, Son of God. You who believe in the name of Christ, you are called amalgamation of God and human. God came in us. That's why we become Son of God. He who has Jesus. Hindi na ho. He who has Jesus has life. Anong life? Anong life? Eternal life. He who does not have Jesus does not have life. Anong life? Eternal life. Abundant life. Long life. Remember, the New Testament interprets the Old Testament. So, Matthew, Mark, Luke, and John is part of the Old Testament. New Testament begins when Christ shed His blood and rose from the dead. That's the New Testament. But yung part pa ng Old Testament. So when Jesus is preaching abundant life is Christ. Because Christ is not life. Christ is eternal life. I am life. I am the way, the truth, and the life. When Christ is saying, sinasabi ni Jesus, ako ang katotohanan, ako ang buhay, at akong daan. Kung sinasabi niyang buhay, ako yung buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay natin may hanggan, di ba? Yung buhay ni Jesus, walang gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa pasalanan sa libutan ito, binigay niya kanya kaisa-isa na nakasinumang sumampalataya sa kanya, hindi mo pa bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, verse 13. These things I have written you, believer, you, born again, not for you to be saved. Sinasulat ko sa inyo ito, kayong mga naligtas na, kayong mga nanampalataya na, in the name of Jesus Christ, that you may know, Pasa, I have eternal life. Do you have eternal life? Yes. That's abundant life. That's long life. Long life. Abundant life. Many, many lives.
And that you may continue to believe in the gospel. The Son of God is the gospel of Christ. The gospel of Christ. Stay there. Stay there no matter what happens. Stay there no matter what kahit ano pa yung mangyari sa'yo. Stay there. Because that eternal life is yours to enjoy. That's the fruit of what Christ did on the cross. His death, burial, and resurrection has given you that eternal life. Hold on it. Know more about Him. Epignosis of Him. And enjoy life here. As you are preaching and sharing the gospel, enjoy this eternal life now. That you may have, that you have, that you have, that you know that you have eternal life. Amen? Are you blessed? Palakpan natin si Lord Jesus. Hallelujah! O rabasika darabakande rabosonga barasande rebisika darabakande. Hallelujah. This is a challenge sa ating lahat, hamon sa ating lahat, na maging daluyan tayo ng katotohanan ito sa maraming tao, maraming kamag-anak, maraming kaibigan, para malaman nila na ang libreng kaligtasan ito ay available anytime, any day, anywhere, anuman ang circumstances ng buhay. Lord, maraming salamat. I declare and pray that this knowledge, this epignosis of what we have in Christ ay malalim na maitanim. At lalo kaming magkaroon ng interest, magkaroon ng panahon to know more about Christ and what we have in Christ. Lord, I declare healthy, robust bodies. I declare healed pancreas, healed arthritis, healed symptoms of any symptoms of the heart, symptoms of the stomach, symptoms of lungs, symptoms of sickness of breast, symptoms of the sickness, anything that is in the head, in the mind, in Jesus' name, even lipoma, you are loose. In Jesus' name. Lord, salamat po. Gusto naming ma-challenge, Lord, na patuloy na maipangaral lang kabutihan at katotohanan ito sa marami pong tao. Salamat sa marami pang himalang mangyayari in the future, especially in our Thanksgiving anniversary this March. Salamat po, Panginoon. Rest assured, we know nothing except you, our Lord Christ crucified. And to you all the honor and glory. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi na, Amen.